Pakakasalan ko si Rosalinda. Sa huli napaikot at nahulog ka rin sa babaeng taga-nightclub. Ito na ang huling beses na papayagan kitang magsalita ng ganyan tungkol sa babaeng pakakasalan ko. Nagkapalit ang mga envelope dahil magkaparehong pangalan na nakasulat sa mga ito na Senyora Altamirano. Ang ibig sabihin, ang totoong malapit ng mamatay ay si Fedra. Sana mahalin ka ni Fedra gaya ng pagmamahal na binigay ko para sa'yo. Si Fedra, may taning ng buhay niya. Nasaan si Rosalinda? Hindi ko po alam. Pagdating ko, wala siya rito. Baka ipinasyal niya si Erica. Hindi po. Kasama niya sina Anibal at Lucy. Pinasyal nila ang bata sa park. Ano ba kasing nangyari, Soledad? Bakit ganyan ang mukha niyo? May natanggap akong isang masamang balita. Pwede ko bang malaman kung tungkol saan? Galing ako kay Dr. Riverol. Si Fedra. May malubhang sakit daw siya. At kakaunti na lang daw ang natitirang oras niya. Sigurado na talaga ako na ikaw at ako ay hindi nakatadhana para magsama. Hindi tayo nabuhay para sa isa't isa. Hindi tayo nakatadhanang maging masaya. Yan din mismo ang paniniwala ko. May isang mahalagang katotohanan ka pang dapat malaman. Nung tinalikuran kita, nung tinanggihan kita at inakala ko na hindi na talaga kita mahal at mas pinili ko ang karir ko kesa sa'yo at sa anak nating si Erica. Ang totoo, ginawa ko yun dahil mahal kita. Ang bunga kala ko kasi akong mamamatay. Naintindihan mo ba, Fernando? Hindi pala ako yun. Maling-mali ako. Dahil nagkapalit pala kami ng lab results ni Fedra. Pero paano nangyari ang ganong pagkakamali? Paano nangyari to sa atin? Hindi ko alam. Malaman man natin, huli na ang lahat. Si Fedra may taning ng buhay. At ako, nangako ako kay Agustin na pakakasalan ko siya. Hindi mo pwedeng gawin yan, Rosalinda. Hindi mo siya mahal. Lalo na ngayong alam ko nang mahal mo rin ako gaya ng pagmamahal ko sa'yo. At ano pang silbi ng pagmamahala natin kung huli na ang lahat para sa atin? Hindi tayo pwedeng maging masaya kung may mga tao tayong masasaktan. Hindi pwede. Mahal kita, Rosalinda. Ay, hindi to maaari. Kung ganun, malapit nang mamatay si Senyora Fedra. Oh, ganun na nga. Sa mga oras na to, nasa loob siya at binibigyan na ng analgesic para makayanan niya ang sakit. Si Georgina nasa loob din. Siya ang kasama niya. Doktor, gusto niyo bang tawagan ko si Senyor Fernando? O sige, tawagan mo na siya agad. Ngayon na mismo. Pakiusap. Sabihin mo na sa kanya na pumunta agad siya dito sa ospital. Bakit ganito ako kahangal? Bakit hindi ko napagtanto ang naging sakripisyo mong paglayo kay Erica at pati na rin sa akin? Ginawa ko yun dahil mahal ko kayo. At ako, imbis na kausapin kita, hinusgahan pa kita at pinagsalitaan ng masasakit na bagay. Naging dahilan ako para hindi ka sumaya. Patawad, mahal ko. Patawarin mo ako. Hindi ako nararapat sa'yo. Hindi, huwag mo sabihin yan. Dahil pareho tayong may pagkakamali. Pareho lang nating nasaktan ng isa't isa. Rosalinda, hindi ko kayang mawala ka. Ayokong mawala ka sa akin. Fernando Jose. Oo, may naging nakaraan tayo. Pero wala na tayo ngayon. Wala na tayong magiging bukas. Mabuti pang magpaalam na tayo. Yung pamamaalam na panghabang buhay. Ayoko. Hindi to pwedeng gawin sa atin ng tadhana. Ang kasalanan lang natin, minahal natin ang isa't isa. Karapatan natin magsama at maging masaya. Fernando Jose, ikaw ay... Ayoko nang malaman pa yan. Ayoko nang may sino mang maghihiwalay pa sa atin. Mahal kita.
Sagutin mo na yan. Mahal kita, Rosalinda. Sagutin mo na. Hindi natin matatakasan ang itinadhana. Hindi, ayoko. Pakiusap, sige na. Sige na. Hello? O sige. Pupunta ako agad dyan. Nasa ospital daw si Fedra. Nag-aagaw buhay na siya. Mahal kita, Rosalinda. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita, mahal ko. Mahal kita. Ako rin. Mahal na mahal kita, Fernando Jose. Mahal kita. Nagulat talaga ako na ikaw pa mismo nagbukas ng pinto para sa akin, Valeria. Sinabihan ko mga kasambahay ko na umalis muna para walang makaistorbo sa atin. Maupo ka muna, pakiusap. Sobra akong interesado sa pag-uusapan natin. Alam kong interesado ka rito, senyora. Florentino, hindi naman kita kaibigan at alam kong ganun din ang tingin mo sa akin. Ang totoo, kinamumuhian mo nga ako. Kaya sabihin mo, bakit ka ba nandito? Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Ano, kailangan mo rin ba ng pera ko? Kasi kung yun nga, sinasabi ko sa iyo na ngayon pa lang. Senyora, nagpunta lang ako rito para balaan kayo. Gusto mo akong balaan? Tungkol saan? O kanino? Kay Beto. Nasa kanya ang sulat ni Berta kung saan inaakusahan kanyang Matagal ikaw. nang pinunit ni Beto ang sulat na yon ni Berta. Hindi, nagkakamali ka, senyora. Dahil nasa kanya pa rin ang sulat hanggang ngayon. Tinatago niya yon para magamit niya laban sa inyo. Hindi ako naniniwala. Sinungaling ka. O sige. Huwag kayo makinig sa akin kung ayaw ninyo. Sandali lang. Huwag ka munang umalis, Florentino. Gusto kong tapusin mo yung sinasabi mo sa akin. Kumusta ka na, Agustin? Wala ka pa rin ba sa mood? Nandito ako ngayon dahil mapilit ka. Pero gusto ko lang klaruhin sa'yo na kapag binanggit mo si Rosalinda... Huwag na mo ka tatakutin, Agustin! Tumahimik ka na. Nakipagkita ako para makausap ka ng lalaki sa lalaki. Kahit ito pa ang huli nating pag-uusap. Gusto kong bantayan mo na mabuti ang test na gagawin nila para kay Senyora Fedra Altamirano. At kapag lumabas na ang resulta, dalhin mo ito agad sa opisina ko. Apo, Doc. Doktor, nasaan si Fedra? Nandun siya sa room 209. Pero bago mo siya puntahan, kailangan muna kitang makausap. Sige, mag-usap muna kayo. Pupuntahan ko na siya. Mauna na ako. Sabihin niyo na, Doktor. Makakayanan niya bang lagpasan to? Ang totoo, ayokong paasahin ka sa wala, Fernando Jose. Doon tayo mag-usap. Fedra, Anong ginagawa mo rito? para makita ka. Hindi ka na dapat nag-abala. Fedra, gusto ko sanang magkaayos na tayo. Pero ako, ayoko. Kaya, umalis ka na lang dito. Di ko kailangan ng awa mo. Fedra, kahit mahirap paniwalaan, marami akong dapat ipagpasalamat sa'yo. Lalo na yung pag-aalaga mo sa anak ko. Huwag mo akong pasalamatan. Dahil hindi ko siya totoong inalagaan o minahal. Malapit na akong manganak. Kaya gusto ko si Fernando Jose. Ang atensyon niya sa akin lang at sa anak namin. Kaya kung mawawala kayong dalawa ni Erica, mas lalong mabuti yun.